Good day to everyone. This is Teacher Mangyan, and I want to have a short explanation about the revised K-12 curriculum. Kasi may mga parents na nagsasabi, Teacher, this is coming school year po, di ba ay 5 subjects na lang ang sa grade 1? So my answer for that is no. Yun pa rin ang bilang ng subjects nila because the implementation of the revised K-10 curriculum will be on the next school year, which is on school year 2024 to 2025. Okay? So, since napag-usapan na rin natin kung ano ba yung ibang mga pagbabago pagdating sa subjects, tingnan natin kung ano nga ba ang mga subjects na magiging included, may mawawala ba or may madadagdag or the same din lang naman sa lahat ng grade level. Alright? So here are the list of the subjects for grade 1. Nandiyan po ang language, reading and literacy, mathematics, kabansa, and GMRC. So ano yung bago dito? So, ang bago syempre ay yung language, reading and literacy, at saka makabansa and GMRC. Yung kasing language na subject, parang pinag-isa na lang yan yung mga subjects nila before na mother tongue, Filipino, and English. And then, ang bago nga isa pa dito is the reading and literacy, which will only focus, I think, is for reading and comprehension. Tapos mathematics, hindi naman pwedeng mawala yan. Makabansa, yan. Makabansa, I think, ang pag-aaralan natin dito ay more on knowing our own motherland. Yan, being mapagmahal sa ating bayan. Sa GMRC naman, focus syempre sa behavior ng bata. Aminin natin ngayon na napakahirap ng kontrolin ng mga kabataan. So talagang sakit sa ulo kung kayong mga parents ay mas sumasakit ang ulo sa ilang anak nyo lang, 2 anak. Kami, meron kaming class size for example na 25 pataas. So yung 25 hanggang 30 bata na yan ang aming kasama at dinidisiplina araw-araw. Tapos kayo naman hindi marunong umunawa sa situation ng teachers, inaaway nyo kagad without knowing ano ba yun talaga nangyari. So, yun yung magandang mangyayari sa relationship ng teacher at ni parents. So, lagi tayong dapat merong open communication, pag-usapan at huwag tag-awayan. Ayan, okay. Now, for the grade 2, we have Filipino, English, Mathematics, Makabansa, and GMRC. So, nandun na, pinaghiwalay na ngayon yung language, Filipino and English. And nandun pa rin ang Makabansa at saka GMRC. For grade 3, meron tayong Filipino, English, ang nadagdag ay ang Science. Nandun pa rin ang Mathematics, Makabansa, and GMRC. And for the grades 4 hanggang grade 10, ang nadagdag pa rin dito ay ang subject na MAPE, TLE, ang AP po ay dati siguro Makabansa, tinawag ngayon na AP or Araling Panlipunan. And let's talk about the implementation. Sabi nga natin, the implementation of the K-12 curriculum will be on the next school year, which is year 2024 to 2025. Hindi po yan bigla, hindi yan sabay-sabay. May phase po tayo. May phasing po yan. Phase 1, implementation. The first implementation on the year 2024 to 25, mag-start po nito ay grade 1, kinder grade 1, grade 4, grade 7. Kinder grade 1, grade 4, grade 7. For 2025 to 2026, mag-start na rin ang grade 2, grade 5, grade 8. And for 2026, 2027, grade 3, grade 6, grade 9, and the last that will be implementing will be the grade 10 on the year 2027 to 2028. So that's all for today, guys. I hope naliwanagan kayo ng konti sa aking medyo maikling explanation about this. So ito naman ay based lang sa aking understanding at based doon sa ilang mga research na aking nagawa.
So if you have question, ay makipag-coordinate lang po tayo sa ating mga schools, sa ating mga teachers for queries para maliwanagan tayo doon sa mga pagbabago.